Patay ang isang taong gulang na batang babae matapos na masunog ang kanilang bahay sa Dagupan City. Naka-alerto Sandy Salvacio. Labis ang pagluluksa ni Lola Lisa sa pagpanaw ng kanyang isang taong gulang na apo nang masunog ang kanilang bahay sa Barangay Mayumbo, Dagupan City mag-aalauna ng hapon kahapon. Ayon kay Lola Liza, nasa palikuran siya nang biglang pumutok ang ceiling fan sa kwarto ng anak. Kumala naman na po agad yung apoy, biglaan. Yung apo ko naman po, yung anak ko nasa loob, nagsisigaw na siya, natakot na. Tapos yung apo ko nakaralabas lang din galing naligo, tumakbo pa lang pumasok. Hindi napansin ng anak ko, nang nalaman niyang wala yung anak niya, kakalabas lang, inanap niya agad yung anak niya. Wala, umiiyak na sa loob. Bumalik yung anak ko na ang laki-laki ng apoy. Yung electric fan, yung ceiling fan kasi nila na yun is malapit siya sa mga damit, mga tela, mga ganon. So yun yung nag-cause. So nagkaroon ng ignition, tapos tinamaan yung mga tela doon. At dahil hindi pa nakalabas ng bahay ang apo at nagdadalang taong anak, pumasok siya sa kwarto at hinila palabas ang anak na yakap-yakap ang bata. Dinala sa pagamutan ng dalawa. 80% ng balat ng bata nasunog, habang nagtamo naman ng 3rd-degree burn sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ina. Kaninang madaling araw, pumanaw na ang bata. Mahal na mahal ko po yung mga apo ko, ma. Sobrang mahal ko po sila, kaya marami na ako nararamdamang sakit. Pinagpipray ko palagi na humaba pa yung buhay ko para maalagaan at magabayan ko pa sila. Muling nagpaalala ang BFP sa publiko upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Paulit-ulit natin sinasabi na ang iwasan natin as much as possible na gumamit ng mga extension wires. No? Ang extension wires kasi intended lang yan for temporary electrical connection. Hindi siya intended for permanent. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.